Pakatapos ng 40 days na pagluluksa ng pamilya, pati tayong mga naapektuhan sa pagkawala ni Rene Baterbonia at ni Divine Adili, masasabi natin na umpisa na po ng tunay na laban. Marami po ang mga nag-isip na baka hindi na maghanap ng hustisya ang pamilya Baterbonia. Baka tanggapin na lamang nila ang settlement na inaalok ng Ateneo at wag nang magpatuloy pa sa pagsampa ng mga kaso. Pero mali po iyon. Hindi po susuko ang pamilya. Hindi po susuko ang mga tao na umaasa sa hustisya. Ilalaban po ito ng pamilya. Ilalaban natin ito para sa katotohanan, tulay sa hustisya. Noong unang mga araw po kasi, sabi ng abogado ng pamilya Baterbonia na si Attorney Israelito Torrio, ipalampas lang daw po namin ang 40 days mula ng pagkamatay ni Rene bago sila magdesisyon. Ito po yung pinakakinatakutan ng lahat. Magsampa ba ng kaso o tanggapin na lang nila ang offer of settlement ng Ateneo? Ano ang sabi ng nanay niya? Eto. Ano na akong giangyo sa inyo, tabangi kong ampo, makakuha kong justice. Ay kung wala inyong gugma sa ako o sa mong pamilya, sa akong anak, wala kong mahugno. Kung maaprihan pa lang among kasing-kasing, dako kayo nga samad, nga murag din na mabalik. Apan tuod ninyo, itabangan mi ninyo, aron mi maka-survive ni ini. Pero bisa kung saan na magpalipas, sakit gyapon. Karon akong giangyo sa inyo, tabangi kong ampo, makakuha kong justice. Ayaw ko ninyo pasakti. Kaya kung ako lang isa ninin ako ni makaya. Dapat kita tanan. Ato kinig makabuot na binasa kong anak. Salamat. O dili na ko taman. Ito po yung sabi ni Ma'am Robilyn sa mga hindi po naintindihan yung sinabi niya. Kung wala ang inyong pagmamahal sa akin at sa aking pamilya, mahihirapan ako. Kung pwede lang buksan ang aming puso, sobrang laki ng sugat na di na mababalik. Pero dahil sa inyo, tinulungan nyo kami para makasurvive. Kahit nililibang namin ang aming sarili para maging masaya, sobrang sakit pa rin. Ngayon, nakikiusap ako sa inyo na tulungan nyo akong ipagdasal na makamit ang hustisya. Huwag nyo akong pabayaan kasi kung ako lang mag-isa, hindi ko to makakaya. Dapat makamit natin to, ang hustisya. Lalong-lalo na sa aking anak. Maraming salamat. Pero nga po, dahil nag-trending yung pa-settlement ng Ateneo, lumabas naman po ang naratibo na hindi lamang daw po ito isang legal o pinansyal na settlement, kundi isang moral na obligasyon. Layunin nitong sagutin ang buong bigat ng pangangailangan ng pamilya sa pamamagitan ng mga sumusunod na konkretong alok. Full financial at long-term support. Sasagutin ng Ateneo ang lahat ng kasalukuyan at pangmatagalang pasanin, financial, emotional at long-term burdens na idinulot ng trahedya sa pamilya. Edukasyon para sa lahat ng kapatid. Garantiya ng buong scholarship mula elementarya hanggang kolehiyo para sa 6 na nakababatang kapatid ni Rene Bobet Baterbonia sa pamamagitan ng Ateneo de Davao University. Sustento sa paglilibing, pagtusto sa lahat ng nagasto sa burol, libing at transportasyon ng pamilya. Pero sa sitwasyon ngayon, sobrang daming tao ang nagbibigay ng tulong. Kung ako, tinitingnan ko yung pamilya, masasabi ko na hindi nila kailangan yung pera. Maliban sa marami ang tumutulong, at maliban sa sobrang diskarte, talino, pagiging magaling humawak ng pera ng pamilya, marami pa rin po ang sobrang willing magbigay ng tulong sa kanila. Ang pinakakailangan nila ngayon, katotohanan, tulay sa hustisya.
Ulitin ko nga po, ayon sa sulat ni Atty. Torion, binigyan ng pamilya ang kanilang sarili ng 40 days mula sa pagkamatay ni Rene upang magluksa bago po maglabas ng pinal na desisyon. Nakahanda na ang kanilang legal team kung tatanggapin ng pamilya ang alok ng Ateneo. Aalalayan sila sa pag-finalize ng mga dokumento ng kasunduan. Ngunit kung pipiliin nilang tanggihan ito upang humingi ng hustisya sa korte, handa na rin sila at ang kanilang mga draft ng kriminal at sibil na kaso upang formal na ireklamo ang mga opisyal ng universidad. At ito pa po ang recent post ng nanay ni Rene Baterbonia. Nak Bobet, kung saan ka man ngayon, salamat sa mga alaala na naiwan mo sa akin at sa mga kapatid mo. Masakit man sa damdamin namin lahat, pero kailangan na siguro namin tanggapin na wala ka na. Salamat nak sa napakabait mong ugali. Salamat sa respeto at sa pagiging mapag-unawain mo sa amin. Alam mo ba na gusto na kitang makita muli, makapaglaro, makachat, mayakap. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na wala ka na sa amin. Kahit pa natupad mo ang mga pangarap mo, may kulang talaga. Sana nak, dumating ang araw na matanggap ko na. Wala na yung katawan mo pero ang mga alaala mo ay hindi mawawala sa puso ko at sa puso ng papa mo, pati mga kapatid mo. Sana tulungan mo ako na makuha ang justice mo para naman ikapayapa ng aking puso. I miss you anak. Gusto na kitang mayakap. Dito pa lang po alam na natin na hihingi talaga ng katotohanan para sa hustisya ang pamilya Baterbonia.